Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito pong Senate ay talagang hindi na po nag-convene, no, bilang impeachment court. Medyo may delay lang ng konti pero alam na po natin yung resulta niyan. Wala pong numero. Halos ako, ang tansya ko, 4 na lang yung senador na tututol dito sa Supreme Court ruling, no? Talagang ano po to, maganda po to na maipakita po sa mamamayan na sumusunod yung mga senador. Pero may expose din po kung anong uri ng mga tao o mga senador itong mga tatanggi, no? Dito po. May mga sinabi po diyan si Sobiri tungkol po sa mga ayaw sumunod sa Supreme Court. Okay, pag-usapan din natin, grabe po tong expose ni Toby Chanko, no? Nilabas na po ni Toby Chanko yung garapalang control sa budget nito ni Speaker, no? Sabi na ako kasi mahirapan, no, yung kung ang mag-expose po kay Speaker ay tagalabas po, meaning yung mga maka-Duterte. Mahirapan talaga kasi walang insider Pero ito po, ang nag-expose na po sa kanya, mismong mga dati niyang kasamahan sa majority, super majority. Alam po yung pasikot-sikot ng naganap sa budget. Lalo, kaya pala gano'n na lang yung takot ng mga congressman. Kaya pala maski po yung mga marami pong mga congressman na nagsasabi na kaya sila pumirma, di po ba? Merong mga nag-expose na congressman, wag na po natin banggitin, na pagpasensyahan sila ng mga constituents, napilitan sila na pumirma doon po sa impeachment complaint kay BP Sara dahil na rin sa kontrolado talaga ni Martin Romualdez. Yung tinatawag nga ni Toby Chanko na pork barrel. Grabe po to, no? Anon po to? Revelasyon po talaga to na marami tayong na-inexpose to. Akala natin, alam na natin lahat yung nagaganap. Ngayon pong araw na to, in-expose po ni Toby Chanko. O ngayong bang araw o nung kahapon pa yan sa SONA. Pero ngayon ko lang nakita lahat ng mga sinasabi niya, no? Grabe po pala. Ngayon, expose na expose. Tama po, no? Yung mga sinasabi ni BP Sara na kontrolado talaga ni Martin tsaka ni Saldico, no? Ayon dito kay Toby Chanko. Tama rin po yung 777. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Tsaka kayo po, no? Pagpasok po, mag-likes na po kayo agad para hindi na po tayo sa katapusan pa tayo magpapakiusapan na mag-likes po tayo. Sama ko na rin po, no? Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa bagong channel namin sa YouTube, Birada Aguila, mag-subscribe na rin po kayo. Okay? Ayan. Okay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang, pindot na. Okay. Punta na po tayo, no? Una po, pagpipilit na lang po yan ng mga iilang senador na kinakailangan pa. Dapat nga, tinapos na nila yan. Ang buong akala ko nga, ngayon na nila idedeklara na susunod yung Senado. Anyways, nakaporma na po yan. Siguro naman na hindi na po maitatanggi na marami na pong senador ang nagpahayag, no? Maski po nasa miyembro po ng minority, ay nagpahayag na po na sila po ay susunod. Wala tayong magagawa kundi sumunod sa Korte Suprema. Yan po talaga, no? Rule of law po tayo. Dito po talaga tayo. Dinidistinguish po natin. Ito pong mga dilawan, no? Grabe po talaga itong mga to. Ang mga dilawan po, walang rule of law sa kanila Yan po yung problema pag nakabalik po
O ilan pa lang po na panalo nila? 2 senador. Tapos tatlo, pang-apat si De Lima, halos 4 na congressman pa lang ang naipanalo ng mga Dilawan, pero feeling po nila sila na dapat masunod eh. No? Ibang uri talaga na nila lang tong mga tong mga Dilawan na to. Eh. Wala po sa inagap nila yung Supreme Court. So suportahan nila yung korte pagpabor sa kanila. No? Pero yung hindi po pabor sa kagustuhan nila, tama si Escudero eh. Yung mga nagsusulong naman na ituloy ng Senado yung impeachment trial ay mga anti-Duterte po. Di po ba? Very obvious naman na sila ay anti-Duterte. Kaya po nila gustong mapusto. Ano po gagawin nyo sa ano? I-defy ninyo? Gusto nyo i-defy yung Supreme Court? Wala na pong mangyayari sa bansa natin. Magkakagulo na po kasi kung masusunod po na yung Senado susunod dito sa mga Dilawan, ay hinahatak po tayo ng mga to sa kaguluhan eh. Kami po, sa totoo lang, kritiko tayo, no? Ayaw natin yung maraming ginagawa ni Marcos, pero hindi po tayo para ibagsak ang gobyerno. Hindi po tayo para po yung gobyerno ay wala yung magkaroon na ng pagpapalit. Ang point lang po natin bilang oposisyon, kaya po trabaho natin na maging anong tawag doon, tagapagbantay. Mamaya na yan, okay lang yan. Mamaya manood na sila. Baka mamaya lumabas na yan dito at manood na sa amin doon sa Birada eh. Mamaya nyo yan, pagpatapos na tayo, i-promote ulit. Okay. So, ngayon po, dapat tapos na yan kasi nagdeklara na po si Chis Escudero na hindi po sila magkukonvene. Yan po yung sinasabi natin, no? Tama po na hindi nagmamadali. Kung nagmadali po yung Senado, yung gustong mangyari nitong mga Dilawan na simulan na yung paglilitis, paano po? May nakabinbin po sa Supreme Court na petisyon si BP Sara. Ano po mangyayari halimbawa kung ang Senado po ay kasalukuyan naglilitis, tapos yung Supreme Court nagdeklara sila na illegal o unconstitutional? O di po ba? Malaking gulo. Ano ang susundin? Ano ang susundin ng AFP at mga pulis? Kasi po may contempt power yung Supreme Court eh. Pag sinabi niyang unconstitutional at tinuloy pa rin ng Senado, kaya lang, kung naglilitis na po yung Senado, putya, hindi naman po sila susunod sa Supreme Court kasi umiiral na ay naglilitis na sila eh. Kaya maganda po yung ginawa ni Escudero, bagamat alam natin na yung pagkatig niya ay panliligaw sa mga pro-Duterte, di ba? Wala tayong magagawa eh. Ganyan ang kasarapan ng may numero ka. Ganyan ang kasarapan na may tao ka. Nililigawan ka. Hindi katulad ng pronouncement ni napunan niyo po. Binigay na po yung mga committee chairmanship. Congratulations po sa ating senador na si Senator Marcoleta at sa lahat po ng mga senador natin na Duterte senators. Kanya-kanya po silang chairman. Magtataka kayo, bakit yung mga minority walang chairmanship? Ganun po talaga dapat. Ganun po talaga dapat. Pagka minority ka, wala kang chairmanship. Pero lagi kang miyembro sa bawat committee. Yan yung mali nila natutunan na nila yan kay Risa Ontiveros, nasa minority, pero binigyan nila ng committee chairmanship. Kaya anytime nakakapag-imbestiga si Ontiveros. Kung may utak-utak pa nga si Ontiveros, pwede niyang talagang, kung totoo po siya, no? Kung totoo po yung pagiging oposisyon niya,
pinangatawanan niya, nag-upo siya kay President Marcos, pwede po talaga niyang anong tawag doon? Mag-imbestiga laban kay Marcos. O yun po yun, kaya po dangerous po na bigyan nyo ng committee chairmanship yung mga opposition o yung mga hindi kabilang sa majority. Isa pa, nais ko lang sagutin yun, bakit naghiwa-hiwalay pa sila, tatatlo na lang, naghiwa-hiwalay pa. Wala naman pong ino-offer si Risa Ontiveros sa kanila. Ang ino-offer lang sa dalawa, magiging independent tayo. Hindi nga sasama Magiging third force pa sila. So, sa tingin ng dalawa, ayaw ka naming leader. Risa Ontiveros. Okay. Balikan po natin. Balik na po tayo. Ito po, dinelay pa ni Tito Soto. Nag-request pa siya na August 6. Dapat ngayon Pinagbigyan pa siya. Ang katwiran kasi hindi pa raw nababasa ng mga senador. O hindi pa napag-aaralan yung pasya ng Korte Suprema. Ito lang po ang tanong ko sa inyo mga senador. 97 pages lang po yan Ilang araw na po ang nakalipas. Alam niyo po ba yung mga batas na ginagawa dyan kung ilang page? Napakaraming mga page. Tapos ngayon yung 97 page na wala pa naman kayong pinag-aaralan, wala pa naman kayong pinag-uusapang mga batas. Galing po kayo sa mahabang recess. Hindi niyo pa po nabasa? Hindi niyo pa po napag-aralan? Yun po ang question ko. Sa mga humirit pa na sa August 6 na. Pinagmamalaki pa ni Soto August 6 na kami. Sa August 6 na namin tatalakayin yan kung susundin namin yung Supreme Court. Ibig nyo sabihin, inaamin ninyo na hindi nyo pa napag-aaralan? Ako, ang tansya ko dyan, ganito po yung humiling. Kasi pwede na ngayon pagpasya nila Susunod ba tayo sa Supreme Court o may iba tayong gustong gawin? Wala po kayong pagpipilian kundi sumunod sa Supreme Court. Kasi pag hindi po kayo sumunod sa Supreme Court, kayong Senado, at tinuloy nyo yan, magkakaroon po tayo talaga ng crisis, constitutional crisis. Paano ba yun ba yung constitutional crisis? Simple lang po yan. Pag nag-convince sila as impeachment court, iko-contempt sila ng Supreme Court dahil hindi kayo sumusunod. Sabi ng unconstitutional Tapos hindi kayo susunod. Pag pinakontempt kayo, pwede kayong ipakulong. Sino susundin ng mga pulis at AFP? Huwag naman ganun. Kayo naman, hindi po pangit pong attitude yan na pag may kapalpakan, i-abolish na kagad. Sino pa magche-check sa Pangulo kung wala ng Kongreso? Check and balance po yan di lahat na ngayon ang gusto ng Pangulo. Di ba? Magiging diktador na. Anyways, palpak yung hirit ni Tito Soto na yan. No? Ako dalawa yan It's either totoo yun na hindi pa napag-aaralan ng ibang senador. Imposible namang hindi nyo pag-aralan. Kung gusto nyo talagang pag-aralan o gusto nyo lang sumunod sa Supreme Court, simple lang naman po Ano ba yung pag-aaral na gusto nyo pa? Hahanapan nyo pa ng paraan para hindi sundin yung Supreme Court? Sino ba yung mga legal luminaries na tagapayo mo, Tito Soto? Si Gadon? May tanong si SSU. Si Attorney Google ba yan? Si Attorney Dan Google Fernandez ba yan? Okay. Kaya po yan, simple lang po mga kapatid, no?
kayo sa Senado, wala po kayong ibang choice kundi sumunod sa Supreme Court. Hindi naman po kayo pinasusunod dahil under nila kayo eh. Usapin po ng batas. Pag usapin po ng batas, ang interpretasyon po, hindi po ang interpretasyon ninyo. Hindi po interpretasyon ng mga senador na hindi naman maalam sa batas. Pag usapin po ng saligang batas, no? Ang final arbiter po diyan, yung Supreme Court. Kahit itanong nyo pa kay Badong. Kung ayaw nyo maniwala, itanong nyo pa kay Badong. Hoy, meron na kapapasok lang, ha? Nasaan na ba yun? Meron pong magaganap na sampahan na ng reklamo. Ha? Sasampahan po ng reklamo itong si... Naku, nakalimutan ko yung sasampahan nila ng reklamo. Mamaya, maalala ko. Yung isa po si Haiderian eh. Indirect contempt. No? Sasampahan po ng reklamo sa Supreme Court sa Lunes. Nasaan na ba yun? Kaya baka sana makasama tayo dyan. Wala, hindi ko pala na nabura ko. Will file indirect complaint contempt pala contempt wala eh. Sino ba yung attorney ng ng mamaya na. Bago matapos to, makikita natin yan. Okay. Paki-search lang po. Marami pala tayong mga researcher dito. No? Sa SMNI lumabas hindi ko na lang makita ngayon eh. SMNI. Maraming salamat, Astrid Elia. Mukhang nangangamoy na. Mukhang alam na. Si Atty. Topacio. Sige. Balik po tayo rito. Ito po yung expose ni Toby Chanco. Grabe po, no? Hindi ko po akalain. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag sa Duterte po, mahirapan yung mga Duterte na mag-expose, di ba? Expose tong mga katiwalian sa kamera. Kasi hindi sila insider eh. Samantalang si Toby Chanco po, part po ng majority. Actually, malapit po siya sa presidente. Kaya nga nagtataka tayo eh, no? Nagtataka tayo, ano tong laro na to ni Chanco laban kay Speaker. Ha? Kasi malapit siya eh. Lagi pag may bagyo, ang kasama po ni President Marcos na nag-inspeksyon, si Toby Chanco. Opo, Blue Ribbon Committee po, congratulations kay Senator Marcoleta at happy birthday pala. Ayan. Willing po kami tumanggap ng hopya. willing po kami tumanggap ng hopya. Ayun, si Kong Tabi at saka si Haiderian. Yan, sa Lunes po yan, sa Supreme Court. Kaya meron pa pong mga press conference. Meron pa yatang mini rally sa Liwasan. Ayan, di ko lang alam kung ano mauna, yung sa pagsasampa. Pero 9 a.m. dyan po sa Supreme Court. Magkita-kita tayo dyan. Namimiss ko na
ang asawa ni Chanco, pinsang buo ni BBM? Talaga? Ang asawa ni Chanco, pinsang buo ni BBM? O ni ano? Ni First Lady? Okay. Eto po, nagugulat tayo, no? Kasi parehong malapit eh. Yung isa kamag-anak incorporated. Tapos yung isa po, si Toby Chanco, yung nag-expose po ng mga maanomalyang gawain. Grabe, no? Grabe ginawa ninyo kay BP Sara, lahat kayo. Samantalang ito si Speaker, ay yung kay Toby Chanco, ang may control talaga ng budget. As pork barrel. Pork barrel. Kayo naman, BBM kagad, porkit nakapula. Yung uniform, may uniform nga, di ba? May uniform nga yung SMNI na pula eh. Ibig sabihin, BBM din. Huwag niyo pong kulayan ng ano. Okay. Anak ng kapatid ni Imelda si Chita Yap, ay asawa ni Chanco. Kaya pala. Kaya pala matapang din si Toby. Kamag-anak incorporated din pala. Kaya alam niyo po, grabe po, no? Ang alam lang natin, di normal kan sabi natin, di ba? Sa budget, sa pagbabudget, normal po, tapos biglang sa BICAM. Akala natin sa BICAM lang. Pero ang sinasabi ni Toby Chanco ngayon, mayroon pang tinatawag na small committee. No? Pag naka-second reading po kasi, first reading, di ba? Pinapaliwanag niya eh. Talagang insider eh. First reading. Ito po, yung first reading, magkakaroon ng amendment sa budget ha. Pagkatapos magse-second reading, dapat pag nag-second reading, yun na yun. Yun na po yung papunta ng third reading. Hindi pa po. Ipapasa pa pala yan, no? Asawa ni Tambi, asawa ni Chanco, kapatid ni Tambi. First kasi nila BBM ang Okay na po. Huwag nyo na po kong guluhin. Mag-asawa, ang magkamag-anak, yung asawa ni Tambi tsaka si Chanco, o yung asawa ni Chanco. O sige, basta magkakamag-anak sila. Okay na tayo ron. Dito na po tayo sa in-expose. Ano lang natin ng konti kasi nabigla talaga ako eh. Ang buong akala ko, ang anomalya, nangyayari sa BICAM. No? Nadamay pa si Mel Chanco eh. Naging magkapatid na si Tambi tsaka si Tabi. Okay. Ang akala ko sa BICAM lang, meron pa pala na small committee na tinatawag. Ibig sabihin, tapos na nila yan i-deliberate mula sa committee, na-deliberate na. Yan po yung sa committee level, yung ano po yan, yung may guest po sila. Yung ano ba, yung etong mga, kunwari si BP Sara, inimbitan bilang vice president, di ba? Tapos tatanungin siya, ganun-ganun. Yan po yung sa committee level. Tapos, first reading, second reading, yung mga committee, magkakaroon na sila na amendments. Yan po yung mga lantad. Pagkatapos po ng second reading, dapat, kung ano na po yung napagkasunduan, yan na po yung third reading. Hindi po eh. Meron pa po pala na small committee na sinasabi to. Sila naman yung nagbabago pa. Sabi ni Chanco, wala pong karapatan yung special committee na yan. Yan yung gusto niyang ipatanggal. So bukod pa, bago pa makarating sa BICAM, may special committee pa na nag-aayos ng lahat. O kaya nabibigla tayo, di ba? Inapprove na nila yung budget ni BP Sara. Pagdating sa small committee, doon po kinakatay. Sabi ni Chanco, illegal po yan. Di ba? Hindi naman kasama talaga yan eh. Tsaka yung sa BICAM dapat, kung meron lang talaga. So, babuyan po to. Ang problema, eto na. Naipasa na po. Bakit po nagiging pork barrel? Kasi pasado na yung budget. Ito ang expose ni Chanco eh.
at hinahamon niya yung mga tatanggi rito na congressman. May ebidensya siya. Kita nyo na. Ito yung maniniwala ka sa expose. Ang sabi ni Tiangco, tapos na yung budget, paano may control si Martin pa rin? Lahat po ng congressman dudulog pa rin kay Martin para magkaroon ng pondo. Hindi po, iba pa po to. Nagganap po yung insertion, tama yun sa small. Diba? O, paliwanag ko lang, dalawa daw po ang pagpapasok na insertion. Doon sa tinatawag na small committee. Yan, may insertion na dyan. Nagpapasok na po ng mga sila-sila na lang. Wala na po yung mga ibang congressman. Maliit na committee na lang yan. Yung may control. Pagkatapos po, congressman, senador, pagsasamahin by ka, mas makonti yun. Konting senador, konting congressman. Diyan na po papasok yung mga insertion. Mamaya po mga tanong, kahit na anong tanong po, mamaya. Pagkatapos po niyan, mapapasa na. Inaprobahan na ng Pangulo. O, kahit po aprobado na ng Pangulo, dapat po yan nasa mga ahensya na. Kunwari, kung yan po ay pagawain, public works, nasa DPWH na yan. Kung yan naman po may kinalaman sa education, nasa DepEd na yan. Pero ang nangyayari po, no, manghihingi pa rin ng mga congressman, kontrolado pa rin pala ni Martin yung budget. Kung manghingi kayo ng budget para doon sa lugar nyo, true, Martin pa rin. Kaya meron po na tinatawag sila dyan na lahat talaga ng congressman manghingi pa rin ng pondo. Kontrolado pa ni Martin. Lalo na po itong mga MAIX, AIX, Tupad. Yan pong mga yan. Direkta raw kay Martin sila humihingi. Ayon po kay Tiangco yan, hindi po sa atin yan. Grabe po pala. Sabi nga, hindi dapat hinihingi sa Office of Speaker ng House of Representatives ang alokasyon para sa ilang proyekto ng pamahalaan. Maliwanag daw to na pork barrel. At ito po ay pinagbawal na ng Supreme Court. Kung pinagbawal po yan ng Supreme Court, labag po sa batas ang ginagawa nila. Hindi po natin kinambahan yan. Yan po ay sabi mismo ni Toby Tiangco, when you have to beg from the office of the Speaker, it blatantly becomes a Speaker's pork barrel. Kaya may pinakamalaking pork barrel po yung Speaker. Given their power to approve, disapprove, or dictate the amount to be given. Kaya pala, yung katwiran po ng mga congressman, lalo na po sa Mindanao, Visayas, na sinasabi nila, pinapaliwanag nila sa tao Bakit sila napapirma? Kasi wala pong budget akong makukuha. Totoo pala yun. Ngayong in-expose na yan ni Toby Tiangco, at ganun din po yung gusto ng presidente, nagkakatugma sila. Ito naman, may nagtanong na reporter, may kinalaman po ba yan sa flood control? Hindi lang flood control. Ang kontrolado nga, lahat ng budget Grabe, sabi ko, napaka-powerful naman pala talaga ni Martin. Kaya pala parang kung ituring siya ng mga congressman, gano'n na lang. No? Lahat ng sabihin, lahat, yun pala yan, power, literal na power of the purse. Kontrolado niya talaga yung pagbabudget. Kaya napatunayan po, tama po si BP Sara. Meron pala talaga silang pinupuntahan na kinukuhanan doon sila nakikiusap. Doon sila minimik. Chamber na tinatawag. May chamber para doon manghingi yung mga congressman. Ginawa pala talaga nilang Tapos ang lalakas ng loob ng mga congressman natin
naimbestigahan yung confidential fund lang na 125 billion po pinag-uusapan na. Grabe, sabi ko. Ngayon, dito natin matetes, no? Matetes po natin. Ayan po, malapit po sa inyo yan, Mr. President. Ombudsman. Kasi kami, wala kaming power eh. Hindi kaya yun pangkaraniwang tao. Yung ganyang kalalaki. Ngayon may nag-expose na po sa inyo. Oh, ano ang hamon? Ano ang hamon ni Toby Chanco sa mga congressman na tatanggi sa sinasabi ko? Yan yung sinasabi ni Lacson na pork barrel Illegal po yan. Sabi na Supreme Court. Tapos na yung budget eh. Hindi, Floren, before BICAM. So, 2 beses nagkakaroon ng insertion. Before, sa ano lang to sa committee lang po, dun sa Senate, sa Congress, sa HOR pa lang. Sa HOR pa lang, tapos na silang pag-usapan ng lahat. Sa plenary, tapos na. Meron pang small committee pagdadaanan. Pag napagdaanan na po small committee, pagdating po sa Senate, BICAM po, BICAM naman. So, 2 beses nagaganap yung mga pagbabago. Nalabas na yung mga congressman. Labas na yung mga deliberasyon. At ito po ay walang minutes. Yun yung problema rito. Hindi mo mache-check kung sino yung nag-insert ng kanino, magkano. Walang minutes. Makikita mo na lang, eto na yung resulta. Naganap po yan sa budget ng BP Sara. No? Originally, ang laki ng budget ni BP Sara, inaprobahan ng lahat. Mas malala po ito kaysa sa BICAM lang. At tapos na yung BICAM, napirmahan na ng Pangulo. Kontrolado pa rin daw ni Martin ayon dito. Lumalapit pa rin sila. May chamber doon. O eto po ang hamon ni Toby Chanco. Sa mga congressman na magsasabi na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Magpakitaan daw kayo ng text messages dahil nasa text po pala yan. Siguro sabihin, Kong, okay na po. Punta na po kayo sa chamber o kung ano man ang tawag nila ron sa lugar. Okay na po, pipirma na po kayo, okay na po yan. Antindi po, nakakagulat. Ako nagulat eh. Hindi ko po ina-expect, kaya pala ganun ka-powerful. No? Eto po, portal pala, hindi chamber, no? Portal. Portal ba? Portal. Sabi ko, ibang klase tong speaker na to. Kaya pala tama si BP Sara. Napaka-powerful pagdating sa pagbabudget. Ito pa isa. May nagtanong. Yung 777 po na sinabi ni Magalong. Kasi binabanatan nila si Magalong na nag-imbento. Tama yan. Sabi ni Toby Chanco. Ako mismo. Nakakuha niyan. 7 million sa AIC, 7 million sa Tupad, at pa, 777. Pag umatin ka. Kaya pala, maraming congressman yung umatin pag may mga Pilipinas, kung ano man yung tawag doon. Yung pag namimigay siguro sila na ayuda, kaya pala sangkatutak ang congressman doon. Hindi lang po congressman doon sa lugar di ba? Pag namimigay, matindi po itong mga to. Anong meron si Tambi? Obvious ba? Kamag-anak Incorporated? Kayo naman Ano raw meron si Tambi? Nakakagulat po talaga. Ako gulat na gulat Hindi pa po ako Tapos na yung budget, sabi ni Chanco, dapat yan nasa mga department na.
Baka pati mga department baka pati mga department nakikiusap pa kay speaker. Ibang klase na yun, basta ganun. Ito po ang sabi ni Senate President Escudero. Sinabi niya na hindi na, pero nawalan na po ako ng interest eh. Alam na po natin yan. Yan po sila Tito Soto, mag-ano lang po yan, mag-iinarte lang. Tito Soto, si Bam Aquino, si Kiko, tsaka si Rizon Tiveros. 4 lang po yan. Ewan ko lang kung nagbago na yung pananaw ni Erwin Tulfo, kasi si Rapi Tulfo, kung ano ang pasya ng Supreme Court eh. Kung yung 4 lang na yan na mamemeste dyan, wala na po yan. Talon, magbobotohan lang eh. Sige, padakdakin mo lang na padakdakin. Bobotohan lang, tapos na po yan. Yung 3 itlog lang po na panay dilaw lang. Walang kulay puti. Opo, pati po, ang tansya ko, sa sinasabi ni Chanko, sila daw nakikiusap eh. Pumupunta eh. Naalala ko bigla si Angara sa isang speech, di ba? Di ba nadulas siya na sinasabi, speaker, baka pwede naman. Diba? Parang ganun eh. Parang nagre-request siya. Bakit sabi sa isip ko, bakit ka nagre-request DepEd ka? Bakit ka nagre-request kay Martin ng budget? Hindi ba may budget kayo? Hindi kaya pati lahat ng departamento? Kung yung sinasabi po ni Chanko, applicable lang po kaya yan sa mga katulad sa mga congressman lang? Ako lang po kayo ha. Gusto ko yan tanong mo na sino minority mamaya. So, mabibitin lang ako eh. Kulang po kayo. Okay, eto na po. Nagsalita na po si Laila de Lima. Kulang-kulang na SONA. Kinalimutan ng human rights. Nagpakita ng tapang sa mga palpak at pinagkiperang flood control projects, pero tikom ang bibig sa impeachment at maling paggamit ng Confi at Intel Fund. Patay mali siya sa online gambling. Yan, tama yan. Online gambling. Hindi mapagtatakpan ng mga pinalakpakan ang mga isyong iniwasan. Bakit hindi mo rin sinabi, de Lima, yung pagkakakulong kay Tatay Digo? At saka yung pagpunta sa US. Di ba? Okay. Uy, magano po kayo. Mag-likes po kayo. 2-3 tayo. Ang dami po natin ngayon, no? 654 lang po kayo. Mag-likes po kayo. Yun yung sinasabi, no? Ayan, no? Ibinulgar ang garapalang sistema sa ilalim ni Romualdez. Ayon kay Chanko, ang kasalukuyang sistema ay naging isang garapalang anyo ng speaker's pork barrel. Dahil hawak na speaker ang kapangyarihang mag-approve, magbawas o tumanggi sa halaga ng pondong ilalaan sa bawat kongresista. Ang tanong, sa kongresista lang ba kaya? Mapapaisip ko eh. Yung saklaw na kapangyarihan. Iwan po natin yung tanong na yan. Hanggang dito na lang kaya tong expose ni Toby Chanko? Kasi tinanong siya, bakit ngayon lang nyo po sinasabi yan? So, tama, di ba? Bakit ngayon mo lang sinasabi? Bakit hindi nung panahon? Maganda rin yung sagot ni Toby Chanko. Kaya nga eh, pag nasa majority ka kasi, you will toe the line. Kaya siya umalis sa majority. Yun yung sinabi niya. Umalis na siya sa majority, wala na siyang, hindi na siya nangangamuhan ngayon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Ngayon na po ang panahon nyo para magtanong. Pwede po kayong magbigay